Taong 1983. Sa kalagitnaan ng isang madilim at malabong dekada sa kasaysayan ng Pilipinas, ay may isang baryong tila napag-iwanan ng panahon. Ang San Telmo. Matatagpuan ito sa pinakaliblib na kabundukan sa Tibog Mindanao. Lugar kung saan ang mga daan ay tinabunan na ng damo at ugat. At kahit ang pinakamatapang na driver ng jeep ay ayaw nang maghatid sa sinumang nais tumungo roon. Para sa mga tagalungsod, isa itong baryong burado sa mapa. Ngunit para sa mga matatanda, ito'y lugar na may sariling kalendaryo ng panahon at hindi sinusunod ang modernong mundo. Dito naninirahan si Salve, isang tahimik ngunit kinikilalang albularya ng lugar. Ang kanyang kubo ay nasa paanan ng isang mataas na burol, napapaligiran ng puno ng banaba, kalumpit at lagundi. Ang paligid ng kanyang tahanan ay amoy mga pinatuyong dahon at sa loob ng bahay ay may maliit na altar ng mga anito at banal na larawan. Isang pagsasanib ng Kristyanismo at sinaunang paniniwala. Si Salve ay may edad na 33. Payat, morena, may malalim na mata at mahabang buhok na palaging nakalugay. Hindi siya likas na palakaibigan, ngunit minamahal siya ng komunidad dahil sa kanyang kakayahang gumamot ng sakit, magpaanak at manggamot ng mga sugat na hindi na kayang pagalangin sa bayan. Wala siyang asawa. Wala rin siyang anak. Ang sabi ng iba ay nawala raw ang kanyang kasintahan sa gubat. Ilang taon na ang nakalilipas at mula noon ay hindi na ito muling umibig pa. Ngunit hindi yun mahalaga sa mga taga San Telmo. Ang mahalaga ay buhay pa rin si Salve at kaya niyang pagalingin kahit ang tila ba walang lunas na karamdaman. Tahimik ang kanyang pamumuhay. Isang araw tulad ng lahat ay gigising ng maaga, magtitimpla ng salabat, magdarasal ng orasyon at aakyat sa gubat upang mangalap ng halamang gamot. Ngunit nitong mga nakaraang linggo ay may kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ang mga huni ng ibon tuwing umaga. Ang mga manok ng mga kapitbahay ay biglang nawawala. Ang mga aso na karaniwang nag-aalburuto sa gabi ay tila napipi. At mas malala pa ay may mga hayop na natatagpuan kinabukasan. Butong balangkas lamang ang natira at tila nilamon ng kung anong halimaw. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga tuyong halamang gamot, ay dumaan ang kanyang kapitbahay ni Caselo, isang matandang lalaki na palaging may bagong kwento ng kababalaghan. Hindi ito basta nagsasalita kung walang dahilan at bihira ring dumaan sa kubo ni Salve. "Salve! Napansin mo na rin ba?" Saad ng matanda habang pinupunasan ang pawis sa noo. Hindi agad sumagot si Salve. Inilapag niya ang hawak na pinagputol-putol na dahon ng sambong sa isang banig. "Ang alin po, Caselo?" tanong ni Salve habang hindi inaalis ang tingin sa banig. Tahimik ang boses ni Salve, malamig at laging may kabuntot na pag-aalinlangan. "Yung mga hayop! Wala nang aso si Mang Biboy! Yung kambing ni Aling Goring! Nakita kahapon! Wala nang laman! Puto na lang!" Sabi ni Caselo habang umupo sa bangkito sa tabi ng kubo. Tumingin na si Salve sa kanya. "Lagi naman pong may nawawalang hayop tuwing buwan ng ulingan, pero hindi ganito karami." Napatingin si Caselo sa gubat sa likod ng kubo. "May naririnig akong huni na hindi ko pa narinig dati. Hindi yun uwak, hindi rin kwago. Mas malalim, mas masama." Tahimik silang dalawa ng ilang sandali. Umihip ang hangin
at tumalon ang mga dahon sa likuran ng bahay ni Salve. Caselo, baka nga bumalik na. Bulong ni Salve. Yun nga rin ang iniisip ko. Sabi ng ama ko, bawat 40 taon ay bumubukas ang lupain ng kadiliman. Taong 1943 nung huling nabuksan yon. Panahon ng giyera, panahon ng takot. Abay ngayon 1983 na. 4 na po ulit. Sagot ng matanda. Namilog ang mata ni Salve. Napatingin siya sa isang lumang kahon sa ilalim ng altar. Nasa loob noon ang isang lumang bertud. Isang kahoy na anting-anting na minsan nang ginamit ng kanyang lolo upang ipasara ang lagusan ng kadiliman noon. Hindi siya agad nagsalita. Ngunit sa kanyang isip ay ramdam na niya ang pagkislot ng liwanag sa kanyang katawan. Isang babala ng lakas na unti-unting nagigising. Kung totoo man yan, Tata Selo, hindi lang hayop ang mawawala. Susunod na ang mga tao. Saad ni Salve habang pinapahid ang langis sa palad. Salve, ikaw na lang ang natitirang may alam ng bertud ng mga albularyo rito. Kung bumalik ang kadiliman, ay wala na tayong ibang matatakbuhan. Huminga ng malalim si Salve. Hindi po sapat ang kaalaman ko, Caselo. Kailangan ng lakas ng loob at may kabayaran ng paggamit ng bertud. Basta't wag mo kaming pababayaan. Hanggat may ilaw sa bahay mo, ay may pag-asa pa ang San Telmo. Pakiusap ni Caselo. Tumayo na ito at inayos ang sombrero. Pagkaalis ng matanda ay muling sumapit ang katahimikan. Wala na ring huni ng insekto sa paligid. Ang dilim ng dapit hapon ay tila mas maagang lumatag sa langit. Parang may humahaplos sa mga puno. At ang ihip ng hangin ay may dalang panibagong lamig na hindi natural sa panahon. Sa loob ng bahay ay binuksan ni Salve ang lumang kahon sa ilalim ng altar. Binunot niya ang anting-anting. Isang maliit na pigurang kahoy, may ukit ng mata sa gitna at may balot na itim na sinulid. Nang mahawakan niya ito, ay nanginig ang kanyang mga daliri. Sa loob ng kanyang isipan ay may boses na bumulong. Bumangon na ang anino. Napatingin si Salve sa apoy ng kanyang lampara at sa likod ng salamin ay may aninong dumaan. Isang hindi maipaliwanag na anyo, hindi tao at hindi hayop. Alam na niya, simula na ito at ang lupain ng kadiliman ay muling bumukas. Isang linggo matapos makita ni Salve ang aninong dumaan sa salamin ng kanyang lampara, ay may dumating na estranghero sa baryo ng San Telmo. Dala nito ang alikabok ng lungsod. Maputik ang pantalon, nanlalalim ang mata, at may sugat ang mga palad. Marahil sa matagal na paglalakad mula sa huling hintuan ng sasakyan. Bitbit nito ang lumang backpack at litrato ng isang lalaki. Walang lumapit sa kanya. Sa mga paningin ng mga taga San Telmo ay isa siyang banta. Hindi dahil sa mukha niya, kundi dahil hindi niya dala ang katahimikan na pinakaiingatan ng baryo. Mula sa kanyang pagtapak sa makitid na daan, patungo sa gitna ng baryo, ay tila gumapang ang ingay ng syudad at ng gulo. Mateo ang kanyang pangalan, 30 anyos. Manunulat ng mga artikulo sa isang pahayagan sa Maynila. Ngunit ang kanyang paglalakbay patungong San Telmo ay hindi para sa panulat. Matagal na niyang hinahanap ang kanyang nakababatang kapatid na si Julian, isang volunteer na sumama sa isang medikal na grupo upang tumulong sa mga liblib na komunidad. Ayon sa mga dokumento at mga liham, ay huling nakita si Julian sa baryo ng San Telmo. Mahigit 2 buwan na ang nakararaan. Ngunit pagdating niya dito,
Ni isa sa mga taga-baryo ay hindi tumugon sa kanyang mga tanong. Ang mga pintuan ay biglang nagsasara kapag siya ay lumalapit at ang mata ng mga tao ay hindi tumatagal sa pakikipagtitigan. Parang may kasunduan silang huwag siyang pansinin. Sa kanyang ikatlong araw ng paghahanap ay dumating siya sa kubo ni Salve. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Marahil dahil yun na lamang ang hindi niya nalalapitan. Ang babae ay nakaupo sa harap ng halamang gamot na pinapatuyo sa banig. Tahimik, parang may inantabayan ng pahiwatig mula sa hangin. Pasensya na. Ako po si Mateo. Gusto ko lang po sana magtanong kung may nakita po kayong lalaking mga edad 25, maputi, medyo kulot, laging may bitbit na bag. Bungad ng lalaki. Hindi pa siya tapos magsalita nang magtaas ng tingin si Salve. Isang matalim ngunit hindi galit na tingin. Parang sinisilip ang kaluluwa niya sa likod ng pawis at pagod. Hindi mo siya matatagpuan dito, Mateo. Kung siya man ay narito, ang anyo niya ay hindi na katulad ng dati. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong ibig mo sabihin? May mga bagay sa San Telmo na hindi kaya ng mata ng syudad. Kung gusto mong manatili, may bakanting silid sa likod ng bahay. Hindi kita pipigilan. Pero babala lang, hindi lahat ng ingay dito ay gawa ng tao o hayop. Tahimik si Mateo sa una. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot, tumawa o magpasalamat. Ngunit sa gitna ng kawalang pansin ng buong baryo, tanging si Salve lamang ang nagpakita ng habag. Salamat. Hihingi na lang din sana ako ng tubig kung maaari. Tumangulang si Salve at muling ibinalik ang tingin sa mga ipinapatuyong dahon. Walang karagdagang tanong at walang formal na pagtanggap. Ngunit sapat na yun kay Mateo. Nang gabing yun ay nakitulog na din siya sa kubo ni Salve. May banig na ibinigay sa kanya, may lamparang langis at may babala. Bukas ang buwan ngayon. Sa gabi manatili ka sa loob. Huwag mong sundan ang huni ng anuman sa labas. Sambit ni Salve bago pumasok sa sariling silid. Hindi agad nakatulog si Mateo. Malamig ang hangin at may tunog na tila pagaspas sa mga sanga. Minsan ay parang may umiiyak sa malayo. Minsan ay parang may mga yabag sa bubong. Sinisisi niya ang sarili sa pagpiling maglakbay mag-isa. Ngunit hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang nangyari sa kanyang kapatid. Kinabukasan ay naglibot siya sa paligid. Wala pa ring sumasagot sa kanyang mga tanong kahit ang mga bata ay lumalayo sa kanya. Luma ang lahat sa baryo. Ang simbahan ay yari sa kahoy at luma na ang kampana. Ang eskwelahan ay sarado at ang mga bahay ay tila laging naghahanda sa bagyo. Nang tanghali na ay kinausap siyang muli ni Salve. Kung gusto mong may masagot, maghintay ka sa palad ng gabi. Ang katotohanan ay lumilitaw lang kapag wala na ang liwanag. Tila pabirong sinabi yun ni Salve, ngunit sa puso ni Mateo ay may bigat ang bawat salita. Nang sumapit ang gabi, maliwanag ang buwan na bilog, puting-puti at tila masyadong malapit. Hindi mapakali si Mateo. Mula sa bintana ng kanyang silid ay tanaw niya ang bukid sa di kalayuan. Tila may gumagalaw sa gitna ng mga aninong gumagapang sa damuhan. Unay inakala ni Mateo na baka kalabaw lang ito. Ngunit nang muling sumulyap ay may nakita siyang isang anino na mahaba ang katawan. Hindi pantay ang kilos at parang gumagapang. Hindi na nakatiis si Mateo. Dala ang kanyang flashlight ay lumabas siya kahit labag sa babala ni Salve. Hindi niya alam kung anong puwersa ang nagtulak sa kanyang mga paa. Ngunit may isang malalim na tawag sa kanyang loob na marahil ay takot o marahil ay pag-asa. Nang marating ni Mateo ang bukid ay tumigil siya.
Nagtago siya sa likod ng isang punong mangga at dahan-dahang sumilip. Doon niya nakita ang nilalang. Hindi tao, hindi hayop, kulay abong balat, baluktot ang mga braso, at ang bibig ay may ngiping tila gawa sa salamin na matatalim at makinang sa ilalim ng buwan. Sa harap nito ay ang isang kalabaw na buhay pa at nanginginig sa takot. At sa isang iglap ay isang malakas na pag-ungol na sinundan ng isang paglaplap na parang nilalamas ng putik ang laman. Si Mateo ay napaluhod sa hilakbot. Ang kanyang dibdib ay kumakabog na parang pinupukpok. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Ang nilalang ay lumingon. Sandaling nagtagpo ang kanilang mata. Walang itim ang mata ng nilalang. Ang kanyang mata ay parang salamin at sa refleksyon nito ay nakita ni Mateo ang isang lalaking pamilyar ang anyo. Maputi, medyo kulot at may bitbit na bag. Ngunit ang mukha ay baluktot sa sakit, parang humihingi ng tulong. Ang nilalang ay umungol muli at bago pa siya makita ng buo ay tumakbo si Mateo pabalik sa bahay. Pasuray-suray, halos madapa sa putikan. Pagdating niya sa silid ay sinalubong siya ni Salve na may dalang langis at dahon. Hindi ka nakinig. Malamig na sambit ni Salve. Anong klaseng hayop yun? Halos pabulong na tanong ni Mateo habang nanginginig ang kamay. Hindi hayop, hindi rin tao. Isa siyang nilalang ng kadiliman. At kung tama ang hinala ko, baka kilala mo siya noon. Tahimik na inilapag ni Salve ang kanyang dala. Isang maliit na palanggana ng tubig na may dahon ng ikmo at langka. Isang piraso ng bato na tila pinakintab ng panahon. At ang isang lumang kahon ng kahoy na may mga ukit sa ibabaw. Nagtagpo ang kanilang paningin. Ilang saglit ng katahimikan. Sa mga sandaling yon ay tila nabura ang distansya ng dalawang mundo. Ang mundo ni Mateo na galing sa lungsod at ang mundo ni Salve na itinago ng kagubatan at mga lihim. Gusto ko malaman ang totoo. Basag ni Mateo. Mababa ang boses at halos isang pakiusap. Tahimik lang si Salve habang binabasa ang sugat sa kamay ng binata. Gumuhit ang malamig na langis sa kanyang balat. May halong damong hindi niya alam ang pangalan. Nang tumingala si Salve, ay saka siya muling nagsalita. Hindi ako ordinaryong albularyo. Simple lang ang pagkakasabi, ngunit bumigat ang paligid, parang may biglang humigop ng liwanag sa paligid. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Salve, inilapit ang kahon ng kahoy at marahang binuksan. Sa loob ay may telang kulay uling at sa loob ng tela ay isang maliit na anting-anting na hugis at sulok. Itim ito, ngunit may bahagyang kislap sa gitna na tila bumabaluktot ang liwanag kapag natatamaan. Bertud, isang sinaunang taglay na kapangyarihan. Minana ko sa linyang matagal nang itinago. Mahinang sambit ni Salve. Tumitig si Mateo sa anting-anting. Hindi siya agad naniwala. Ngunit ang paligid, ang boses ni Salve at ang lamig sa kanyang balat ay tila nagsasabing hindi ito kathang-isip. May kakayahan ito na palakasin ang katawan, pagalingin ang sugat at basahin ang lihim. Kahit ng dilim, ngunit hindi ito tulad ng ordinaryong agimat. May kabayaran ang bawat paggamit. Patuloy ni Salve. Napakurap si Mateo. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ngunit ang takot na nakita niya kanina sa bukid ay mas higit pa kaysa sa alinmang pagdududa. Nais niyang maunawaan kung anong klaseng panganib ang sumalubong sa kanya sa San Telmo at kung anong klaseng kasangkapan ang posibleng makasagupa nito. Anong kabayaran? Mahina niyang tanong. Kaluluwa. Unti-unti nitong inuubos ang loob ng tao.
Hindi lahat ng gumagamit ng kapangyarihan ay marunong gumamit ng kabutihan. At kapag pinairal mo ang takot, galit o paghihiganti, ay lalong lumalakas ang kasamaan sa loob. Bumigat ang dibdib ni Mateo. Tila sinasakal siya sa kanyang mga iniisip. Kung totoo ang sinasabi ni Salve, ay posibleng ang kapatid niyang si Julian, kung siya nga ang nakita niya sa mata ng nilalang, ay napasok sa isang mundong hindi na niya makuha sa pamamagitan lang ng tanong at paghahanap. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil nakita mo na sila. At kapag nakita mo na sila, ibig sabihin ay nakita ka na rin nila. Walang tunog ang mga sumunod na minuto. Tanging tunog ng baga sa lutuang lupa at huni ng kuliglig ang naging palatandaan na hindi pa siya tuluyang bumagsak sa ibang daigdig. Ngunit ang isip niya ay nilamon na ng tanong na posible kayang mabawi ang kapatid niya mula sa mga nilalang ng dilim. Bumalik si Salve sa paghahalo ng langis. Ngayon ay may inilalagay siyang tila pulbos mula sa isang pinatuyong balat ng hayop. Maingat ang bawat galaw, para bang ang bawat pagsalo ng damo at langis ay may kaakibat na panalangin o sumpa. Tumingin siyang muli kay Mateo. Kung pipilitin mong hanapin ang kapatid mo, ay kailangan mong matutong makita ang hindi nakikita. Napatingin si Mateo sa birtud na ngayon ay nakalapag sa gitna ng banig. Umuusok ito, hindi literal na usok, kundi parang liwanag na malabo at umuusbong mula sa mismong paligid nito. Parang kabisado ng anting-anting ang presensya niya. Parang inaakit siyang hawakan ito. Ngunit bago pa siya makalapit, ay hinawi ito ni Salve pabalik sa kahon. Hindi pa oras. Bertud ang huling dapat mong hawakan, hindi ang una. Pero paano ko malalaman ang susunod kong gagawin? Tanong ni Mateo, ngayon ay mas mariin. Makinig ka, magmasid, at huwag mong hayaan ang takot ang mamuno. Dahil ang kadiliman ay hindi agad umaatake. Inuunti-unti ka muna hanggang sa ikaw na mismo ang tumawag sa kanya. Bumigat ang ulo ni Mateo. Pakiramdam niya ay tila nalulunod sa dagat ng kaalamang hindi niya inaakalang totoo. Gusto niyang magpahinga. Gusto niyang bumalik sa Maynila, magising sa ingay ng kalsada at kalimutan ang San Telmo. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang hindi siya makakaalis. Hindi pa. Nang gabing yun ay hindi na siya lumabas ng bahay. Tahimik na inupuan ang dilim habang binibilang ang bawat yabag na naririnig sa labas, at sa kanyang isip ay isang tanong lamang ang paulit-ulit na bumabalik. Paano kung ang kapatid niya ay hindi na ang taong dapat iligtas, kundi nilalang na dapat paghandaan? Sa pagsikat ng araw sa baryo ng San Telmo ay nagbago ang ritmo ng bawat araw para kay Mateo. Mula sa dating alon ng pag-aalinlangan ay pumasok siya ngayon sa isang unti-unting pagbubukas ng sarili. Hindi lang sa hiwaga ng kagubatan, kundi sa pagtanggap sa isang katotohanang hindi niya kailanman pinaniwalaan. At ang kanyang gabay, si Salve, ay tila kabaligtaran ng lahat ng kanyang nakasanayan. Tahimik pero matalim at malayo ang tingin, ngunit mabigat ang hawak sa kasalukuyan. Sinimulan ni Salve ang pagsasanay sa paglilinis ng katawan at isipan. Sa ilalim ng punong balete, habang nakaupong magkaharap, ay pinilit ni Mateo na sundin ang mga utos ni Salve na huminga ng malalim. Ituon ang diwa sa sentro ng katawan at pakiramdaman ang daloy ng hangin sa paligid. May mga dahon ng sambong sa paligid nila, sinunog at pinausok sa hangin. Hindi kaagad makuha ni Mateo ang ritmo. Mabilis siyang mainit. Ang pag-upo ng matagal ay tila walang saysay, lalo na kung isipin mong may nawawala kang kapatid sa gitna ng isang misteryosong kagubatan.
Ngunit sa mata ni Salve, ang bawat sandali ng katahimikan ay isang pagbubukas ng pinto at isang pagsasanay ng loob. Kung hindi mo kayang pakalmahin ang iyong sarili, paano mo maririnig ang mundo sa paligid mo? Tanong ni Salve habang pinapahid ang langis sa kanyang palad. Hindi sumagot si Mateo, ngunit sa loob-loob niya ay unti-unti niyang nauunawaan ang kahalagahan ng paghinto. Sa bawat paghinga niya ay tila may tinatalop na manipis na sapin sa kanyang kalooban at sa ilalim nito ay isang bagay na dati tinatanggihan niya, ang pananampalataya. Nang mga sumunod na araw ay dinala siya ni Salve sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. May dala itong maliit na bote ng berde ang laman, isang patpat na kahoy at isang papel na puno ng mga lumang simbolo. Dito siya tinuruan kung paano makinig sa lupa. Isang kasanayang ayon kay Salve ay makakatulong upang matukoy ang mga puwang sa pagitan ng mga daigdig. Lupa ang unang saksi. Kung may pumasok mula sa kadiliman, ang lupa ang unang makakaalam. Paliwanag ni Salve habang idinidiin ang palad sa basang lupa. Niyuko ni Mateo ang sarili. Pikit ang mata, iniunat ang kamay at pinilit damhin ang sinasabi ni Salve. Wala siyang naramdaman sa una, ngunit sa ikatlong ulit ay parang may bahagyang panginginig sa ilalim ng lupa. Parang may bagang buhay sa ilalim. Mabagal ngunit buhay. May nararamdaman ako. Mahinang bulong ni Mateo. Tumango si Salve at isang munting ngiti ang gumuhid sa kanyang labi. Hindi ito ngiti ng tagumpay kundi ng pagkilala, ng pagtanggap na ang lalaki mula sa Maynila ay hindi na lang basta tagalabas. Unti-unti ay isa na siyang bahagi ng kwento ng San Telmo. Ang ikatlong araw ay pagsasanay sa pisikal na katatagan. Pinapasan ni Mateo ang isang sako ng asin. Pinatatakbo sa paikot na daan at pinatatalon sa ilog ng paulit-ulit. Wala sa kanya ang porma ng isang mandirigma, pero ang determinasyon niya ay unti-unting lumalalim. Sa hapon ay nagtatanim sila ng halamang pangontra. Itinuro ni Salve ang mga lugar kung saan madalas lumilitaw ang mga anino at doon sila nagtanim ng mga puting dahon ng gabi, batong bighani at pinaghalong dugo ng manok at abo. Ang katawan mo ay sandata rin. Kapag hindi mo ito pinaghandaan ay wala ring silbi ang bertud. Saad ni Salve habang nililinis ang dahon ng gabi gamit ang sariling laway. Nilingon ni Mateo si Salve. Sa likod ng matigas nitong pagsasalita ay may pangangalaga. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na tinatanggap ng babae na tila matagal nang naghihintay ng dahilan para ituro ang mga bagay na ito sa iba. At marahil, hindi lang siya nagtuturo para sa kanyang kapatid. Marahil ay may hinahanap din si Salve na matagal na niyang hindi natatagpuan ng kasama. Hindi alam ni Mateo kung kailan nagsimulang mahulog ang kanyang loob. Maaaring ito'y noong makita niyang tahimik lang na nagsisiga si Salve kahit umuulan, o noong ginamot siya nito ng walang hinihinging kapalit, o baka ngayong gabi lang, habang tahimik silang kumakain ng tinadtad na gabit tuyo, habang sabay silang nakatingin sa iisang bituin sa langit na tila ba may parehong hiling. Ngunit kung gaano kabilis ang pinagtibay na ugnayan nila, ay ganoon rin kabilis itong yumanig. Sa kalagitnaan ng gabi, habang tulog si Mateo, ay isang panaginip ang dumapo sa kanya. Isa itong bangungot na tila hindi bangungot. Sa panaginip ay nasa loob siya ng kuweba. Madilim, malamig at amoy dampi ng asupre. May naglalakad sa kanyang harapan, isang lalaking nakayuko, halos hindi makita ang mukha. Ngunit batid niya kung sino ito. Julian? Tanong ni Mateo.
Huminto ang lalaki, dahan-dahang lumingon, at doon niya nakita ang isang mukhang maputla, tuyot, at halos wala ng ala-ala ng dating pagkatao. Ngunit sa mga mata nito ay nananatili ang pamilyar na ningas, ang ningas ng kanyang kapatid. Umalis ka na. Bulong ni Julian, bagamat umaalingaw-ngaw ang boses nito sa buong kuweba. Julian, nandito ako para iligtas ka. Hindi mo ko kayang iligtas. Isang saglit ng katahimikan at pagkatapos ay dagdag ni Julian na mas mahina ngunit mas nakakakilabot. Ako na ngayon ang halili ng kadiliman. Nagising si Mateo na basang-basa ng pawis. Hinahabol ang hininga at nanginginig ang buong katawan. Lumingalinga siya sa paligid. Nandoon pa rin siya sa maliit na bahay ni Salve. Nandoon pa rin ang mga halamang nakasabit sa kisame, ang apoy sa lutoang lupa at ang alingasngas ng kagubatan sa labas. Ngunit sa loob niya ay may nagbago. Naramdaman ito ni Salve nang mapansin niyang tahimik si Mateo kinabukasan. Hindi siya nagtatanong at hindi siya nagsasalita. Ngunit sa bawat kilos ni Mateo, sa paraan ng paghawak ng bato at sa paraan ng pagtitig sa mga anting-anting, ay naroon ang bigat, naroon ang alinlangan. Panaginip? Tanong ni Salve habang nilalagyan ng dagta ang isang sugat sa kanyang braso. Tumango si Mateo ngunit hindi na nagsalita pa. Pangarap man o pangitain, lahat ay may dahilan, Mateo. Saad ni Salve habang patuloy sa kanyang ginagawa. Hindi pa rin umimik si Mateo, ngunit sa kanyang isipan ay malinaw ang narinig niyang tinig at kahit anong gawin niya ay hindi niya ito mabura ang mga iniwang salita ng kanyang kapatid na si Julian. Nang mga sumunod na gabi ay pumasok sila sa lupain ng kadiliman sa oras na hindi na kayang magbilang ng anino. Wala nang silbi ang orasan sa ganitong lugar. Kahit anong sandali ay gabi. Palaging gabi. Kahit pa kanina lang sa labas ay tanghaling tapat. Pagkalampas nila sa guhit ng hangganan, ang araw ay tila nilamon ng walang hanggang ulap. Hindi ito kagubatan kundi isang mundo ng mga bangkay ng punong kahoy, tuyong lupang namumutla at hangin na amoy dugot asupre. Tahimik si Salve, walang paliwanag at walang paalala. Sa mata niya ay sapat na ang mga araw ng pagsasanay. Hindi na niya kailangang turuan pa si Mateo sa mga salitang nasabi na. Ngayon ay oras na para ipasa sa kanya ang pananagutan o ang panganib ng pagkatalo. Si Mateo naman ay hawak na ang itim na sibat, isang matandang sandata na halos mabiyak sa dami ng lamat, ngunit may sariling bigat ng bisa. Isinuko ito sa kanya ng isang matandang ermitanyo na nakatira sa loob ng makapal na gubat sa silangan. Isang sandatang, ayon sa matanda, ay hindi itinuturo sa lakas kundi sa layunin. Sa loob pa lamang ng 30 hakbang ay naramdaman na nila ang pagbabago ng hangin. Parang may mga matang nakasilip sa mga aninong nagkukubli sa mga bitak ng lupa, sa mga lukab ng patay na kahoy at sa manipis na usok na bumalot sa paligid. Humigpit ang hawak ni Mateo sa sibat. Ang palad niya ay pinagpapawisan ngunit malamig. Hindi takot ang nararamdaman niya, kundi pagtanggap sa hindi na maiiwasang paglalaban. Lumipad ang unang pugot sa kanan, isang nilalang na walang ulo, ngunit tila may itim na usok sa balikat na sumusukat sa init ng dugo. Humahagibis ito sa hangin at tila walang kalansay, kundi purong anino. Sumunod ang dalawa pa. Sa kaliwa naman ay lumutang ang tiktik na mahaba ang dila, parang palaso, ang matay bumubuga ng puting usok. Hindi nag-atubili si Salve.
Mabilis siyang gumuhit ng bilog sa hangin gamit ang kanyang dalawang daliri. Lumitaw ang 3 anting-anting sa paligid niya. Umiikot si ere at kumikislap ng kulay bughaw. Bigla itong sumabog ng liwanag at tumalsik ang mga nilalang sa hangin. Pumalahaw ang mga pugot habang napunit ang mga aninong katawan. Ngunit hindi pa ito ang simula ng tunay na panganib. Dumating ang mga aswang. Mga nilalang na hindi lang gutom, kundi may isip at may estratehiya. Kabilang sa kanila, si Laga. Isang lalaking tila nagmula sa durog na laman ng bangkay. Mahaba ang buhok na itim na parang usok at ang katawan niya ay baligtad ang tikas. Ang tuhod ay baliko paatras at ang kanyang likod ay tila dibdib na may mata sa gitna. Sa isang iglap ay bumaligtad si Laga sa ere at lumusob kay Mateo. Dala nito ang 2 kuko na parang talim at ang buntot niya ay isang mahabang kaliskis na pwedeng umipit ng leeg. Hinarap niya si Mateo at hindi umurong. Sa isang ikot ng kanyang katawan ay iniwasan ni Mateo ang unang saksak at agad niyang itinapat ang sibat sa kaliwang tagiliran ni Laga. Sumigaw ito, hindi sa sakit, kundi sa gulat. Ano yang hawak mo? Sutsot ni Laga, ang dilay nagsusulsi ng hangin. Ang wakas mo! Sagot ni Mateo. Natawa si Laga, isang halakhak na parang galing sa tiyan ng patay. Marami nang nagsabi niyan. Lahat sila ipinunit ko sa pagitan ng laman at kaluluwa. Muling lumusob si Laga. Sa bawat galaw niya ay sumisirit ang puting usok mula sa kanyang balat. Tila ito usok ng sigarilyo, ngunit amoy ng bulok na lamang loob. Umikot si Mateo, iniwasan ng buntot at saka initsa ang sibat sa hangin. Ngunit bago pa ito tumama, ay nahuli ni Laga gamit ang kanyang paa. Mahina. Saad ni Laga, sabay tapon ng sibat palayo. Ngunit ang sibat, bagamat initsya niya ay biglang kumislot sa ere. Parang buhay ito. Bumalik sa kamay ni Mateo na parang sinundan ng kanyang tibok na paatras si Laga. Ano ka? Tanong niya. Mas mababa na ngayon ang boses. Hindi sumagot si Mateo. Huminga lamang siya ng malalim at umatake. Isang galaw na hindi mabilis pero matibay. Tinama ng sibat ang balikat ni Laga at sumirit ang itim na dugo na parang alkitran. Sumigaw si Laga at dito lumitaw ang kanyang tunay na anyo. Ang buong katawan ay punit-punit na laman na nakadikit lang sa manipis na himaymay ng anino. Hindi mo ko mapapatay. Ako ang anak ng lugar na ito. Ako ang gabi mismo. Sigaw ni Laga. Ngunit humakbang si Mateo, lumapit at itinapat ang dulo ng sibat sa puso ng nilalang. Hindi mo kailangan mamatay, pero kailangan mong umalis. Ngayon, hindi ako umaalis sa lupang kinamulatan ko. Sumiklab ang lupa sa paligid. Nagumpisang umangat ang iba pang anino sa lupa. Lumalapit ang mga pugot at tiktik at sinalubong ang liwanag ng sibat na parang sinusunog ang mga mata nila. Mula sa likuran ay lumitaw muli si Salve. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang katawan niya ay bumalot sa bughaw na liwanag. Iniligay niya ang 2 kamay sa lupa. Isang pabilog na apoy ang lumitaw sa paligid nila. Isang protektibong bilog na itinaboy ang mga nilalang. Naghiyawan ang mga anino. Umatras ang mga pugot at lumipad paatras ang tiktik. Ngunit si Laga ay hindi umatras. Tinitigan niya si Mateo at sa huling sandali ay ibinuka niya ang kanyang bibig na puno ng pagil. Magkikita pa tayo, Mateo. Sa susunod, ikaw na ang magiging isa sa amin. Saka siya biglang sumabog sa mga pirasong abo. Naiwan ang isang kulay itim na palamuti sa lupa. Hugis mata.
na tila simbolo ng sumpang hindi pa tapos. Bumuntong hininga si Mateo. Hawak pa rin ang sibat ay pinulot niya ang palamuti. Saka siya lumingon kay Salve at sabay silang lumakad palabas sa pulso ng gabi. Isang paalala na sa lupain ng kadiliman ay walang nananalo. Meron lang nakakaalis. Pansamantala. Tahimik ang hangin nang pumasok sila sa pinakaloob ng kagubatan. Tahimik pero mabigat na parang bawat hakbang ay tinutulak ng daang taon ng kasalanan. Wala nang ingay ng ibon o huni ng insekto. Ang mga punong kahoy dito ay tuwid, matatalas na parang mga sibat. At ang lupa ay may punit-punit na bahagi na tila pinagsakluban ng mga hayop na nagtangkang tumakas. Hindi na kailangan magsalita ni Salve at Mateo. Alam nilang patungo na sila sa wakas. Sa isang daan na parang sadyang nilikha ng kadiliman para magmistulang damba ng walang langit ay tumambad sa kanila ang trono ng buto. Ito'y yari sa pinagtagpi-tagping bungo, tadyang at mga kalansay ng mga nilalang na tao, hayop o kung anuman. Ang mga buto'y pinahiran ng dagta ng gabi na makintab, itim at parang salamin na walang refleksyon. Sa gitna nito ay nakaupo ang isang figura, hubog ng tao ngunit hindi na tao. Si Julian, ang kapatid ni Mateo. Ang kanyang katawan ay tila inukit sa kadiliman, maputla ang balat na parang balat ng kandila na pinatigas ng lamig. Ang kanyang matay kulay abo na walang puti, walang itim at sa bawat paghinga niya ay parang may lumalabas na usok mula sa ilong at bibig niya. Sa likuran niya ay mistulang mga pakpak na buto ang lumalawak at sumasara. Bagaman hindi siya lumilipad, hindi niya kailangang gumalaw para madama ang presensya niya. Ang buong kagubatan ay nakatuon sa kanya. Hindi umimik si Mateo. Tila siya natulala sa anyo ng kapatid. Hindi lang ito pagkakilala. Ito ay pagkabigla. Dahil sa kabila ng lahat ng pagbabagong pisikal, ay naroroon pa rin sa mukha ni Julian ang bakas ng ala-ala. Ang batang kapatid na minsang ngumiti sa kanya habang sila'y umaakyat ng punong mangga sa likod ng bahay, ngayon ay nakaupo sa trono ng bangkay. Tumayo si Julian. Hindi rin marahas at hindi rin mabagal. Isa yung pagkilos ng isang nilalang na walang kailangang patunayan. Ang lupa sa paligid ng trono ay bahagyang umuga at isang aninong hugis alon ang umikot sa kanya. Dumating ka rin. Alam kong susunod ka. Bulong ni Julian. Ang tinig niya ay parang maraming tinig sa iisang bibig. Tahimik si Mateo, hawak ang kanyang sibat. Hindi ko inaasahang makikita pa kita sa ganitong anyo. Sagot ni Mateo, maingat ang bawat salita. Lumapit si Julian ng ilang hakbang. Sa bawat paglapit, ang lupa ay tila nabubulok. Hindi na ako ang Julian na kilala mo. Hindi ko na rin ginugusto ang buntong yun. Alam mo ba kung anong ginawa ng mundo sa akin, Mateo? Hindi, Julian. Pero gusto kong malaman. Matipid na sagot ni Mateo. Humalakhak si Julian. Hindi ito tawa ng kasiyahan. Isa tong tuyong tunog na parang ang isang patay ay natutong tumawa umuli. Ipinagkanulo tayo ng mundo. Hindi ako pinili. Tinalikuran ako. Kaya pinili ako ng kadiliman. At ngayon, ako ang tagapagdala ng anino sa liwanag. Wika ni Julian, sabay upong muli sa trono. Lumipad sa paligid niya ang ilang alikabok na parang may sariling buhay. May mga nilalang na hindi nila makita, ngunit ramdam ang presensya. Mga matang nakatitig, mga bibig na gutom, ngunit hindi nangangailangan ng pagkain, at mga kaluluwang pag-alagala. Si Julian ay itinas ang kamay.
Isang patak ng itim na likido ang lumabas mula sa kanyang palad. Tumulo ito sa lupa at agad nagugat. Isang ugat ng kadiliman na parang nabubuhay. May alok ako sa iyo, kapatid. Isang bagay na hindi mo matatanggap mula sa liwanag. Ang kapangyarihan. Higit pa sa lahat na ganting-ganting na may bibigay sa iyo. Buhay na walang wakas. Lakas na hindi matatalo. Halika, Mateo. Magsama tayo. Gawin nating alipin ng mundo. Wika ni Julian. Tumigil ang oras. Tumahimik ang mga anino. Si Mateo ay hindi agad sumagot. Sa kanyang loob ay may bumabanggang mga ala-ala. Ang tawa ni Julian noong bata pa. Ang gabing nawala ito. Ang mga buwan ng paghahanap. At ang mga bangungot ng kanyang tinig na humihingi ng tulong. Ngunit ngayon ay iba na. Hindi na si Julian ang narito. Isa na siyang lumikha ng bangungot. Hinawakan ni Mateo ang kanyang sibat. Bumigat ito. Parang pinipilit siyang lumapit. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kung pipili ako ng lakas at kaligtasan, pero kailangan ko sirain ang sarili ko para rito, hindi ko yun kayang tawaging tagumpay. Tagumpay? Walang tagumpay sa mga talunan. Walang dangal sa mga pinapatay na paunti-unti sa sistema ng tao. Tingnan mo ko, Mateo. Hindi na ako alipin. Ako ang nagpapatakbo ng dilim. Lumapit si Julian. Ang mga mata ay nagsusumamo at bumubuga ng kapangyarihang hindi kayang sukatin ng mata o pandinig. Ngunit hindi umatras si Mateo. Hindi rin siya lumapit. Julian, tayo'y nilikha para sa liwanag. Ikaw, pinili mong lumimot. Saad ni Mateo, mahina ngunit matatag. Hindi na sumagot si Julian. Ang paligid ay biglang lumamig. Ang liwanag na kanina'y galing sa sibat ay tila nilalamon ng aninong bumalot sa buong paligid. Sa isang iglap, lahat ng puno ay yumuko sa direksyon ng trono. Ang lupa ay gumapang ng itim na halamang uod. Ang hangin ay naging parang tubig na malapot. Ang desisyon ni Mateo ay tila naging simula ng isang digmaan. Ngunit wala pa munang naganap. Tumalikod si Julian. Umupong muli sa trono. Aalis ka. At darating ang araw, ikaw mismo ang babalik. Hindi para iligtas ako, kundi para palitan ako. Tahimik lang si Mateo. Tahimik din ang paligid. Ang mga punong nakapaligid ay parang humihinga ng mabagal. Si Mateo ay tumitig sa kapatid. Sa loob ng katahimikan ay isang katotohanang masakit ang lumitaw na hindi niya ito kayang ibalik. Hindi niya ito kayang iligtas. Hindi pa sa ngayon. Binitawan niya ang palamuti mula kay Laga, isang mata na hugis abo, at inilagay niya ito sa lupa sa paanan ng trono. Isang sagisag ng pagtanggi o ng paunang hudyat ng muling pagbabalik. Lumakad si Mateo paalis. Walang lingon at walang salita. Hawak ang sibat, nakababa ang ulo, ngunit matatag ang hakbang. Sa likod niya ay muling nagbukas ang gabi. Sa isang kisap mata ay sumiklab ang dilim. Umikot ang mga anino kay Julian at sa iisang iglap ay lumundag siya mula sa trono at lumapag sa harap ng kanyang kapatid. Pumulupot sa kanyang mga braso ang usok ng gabi. Naging sandata ang kanyang mga daliri na mahaba, matutulis, parang mga itak ng gabi. Nagbabanggaan ang dalawang mundo, ang liwanag at anino, dugo at alaala. Bubagsak ang sibat ni Mateo sa katawan ng hangin. Tumagos sa ulap ng kadiliman at tinamaan si Julian sa balikat. Ngunit imbes na masugatan, ang kadiliman lamang ang nagliyab saglit bago tuluyang naghilom. Umikot si Julian. Tumama ang braso niya kay Mateo
at napalipad ito ng ilang talampakan. Hindi ito ordinaryong laban. Ang lupa ay pumuputok. Ang hangin ay may kasamang sigaw ng mga nawawala. Ang oras ay tila lumalabo sa mata ng mga mortal. Mula sa gitna ng dilim ay tumalon si Julian at sinubukang paslangin si Mateo gamit ang sariling anino. Ngunit sinalubong ito ni Mateo ng sibat. Isang sibat na kumikinang sa dilim dahil sa bakas ng bertud na iniwan ni Salve sa kanyang palad. Napahinto si Julian sa gilid. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita sa kanyang muka ang pagkagulat. Ang bertud, hindi ito dapat narito. Ang kapangyarihang yan, hindi sa'yo. Saad ni Julian. Hiram lang, pero sapat para itama ang mali. Tugon ni Mateo, dumudugo na ang girit ng kanyang bibig. Muling nagtagpo ang kanilang mga sandata. Sa bawat sagupaan ay may bahagi ng kagubatan ang gumuho. Ang langit, bagaman matagal nang natabunan ng gabi, ay tila lalong nawalan ng liwanag. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mateo ay lumulubog na sa limitasyon ng kanyang katawan. Alam niyang hindi na siya tatagal. Ang sibat ay mabigat. Ang mga ugat niya ay napupunit sa lakas ng enerhiyang dinadala ng bertud ni Salve. Nang tamaan si Mateo ni Julian sa tagiliran ay lumuhod siya. Tumama ang dugoang tuhod sa lupa, ngunit hindi siya nagpatinag. Sa kanyang palad ay piniga niya ang natitirang enerhiya ng bertud at sa isang huling sargo ng liwanag ay isinaksak ni Mateo ang sibat sa lupa. Bumuka ang lupa. Umangat ang mga ugat ng liwanag mula sa ilalim. Tumama ito kay Julian. Bumalot sa kanyang katawan at nagsimulang sunugin ang bawat hibla ng kadiliman sa kanyang anyo. Sumigaw si Julian, hindi sa sakit kundi sa takot. Takot na bumalik sa pagiging tao. Takot na mawala ang kapangyarihan. Mateo! Tigilan mo ito! Ngunit hindi na kayang itigil ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay naninigas at ang kanyang mga mata ay nabubulag sa puting liwanag na hindi galing sa mundong ito. Isa siyang daluyan, isa siyang sakripisyo. Hindi ako ang tagapagmana ng dilim. Ako ang tatapos sa iyo. Bulong ni Mateo. At sa huling bigwas ng enerhiya ay bumulusok ang sibat mula sa kamay ni Mateo. Lumipad sa ere at dumapo sa gitna ng dibdib ni Julian. Tumagos ito. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkabasag ng isang bagay na hindi pisikal na parang kaluluwang nadurog. Bumagsak si Julian, hindi nagwawala, hindi nagagalit, tahimik. Bumabalik sa anyong tao kahit pa natutunaw na ang kanyang balat sa liwanag. Si Mateo ay lumuhod, ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang dibdib ay hindi na makahinga. Dugo ang umagos mula sa kanyang ilong, tenga at mata. Ang bertud ay hindi para sa kanya. At ngayon ay unti-unti na rin siyang sinisingil nito. Hindi na niya kayang tumayo. Ngunit ngumiti siya dahil sa wakas ay natapos na ang paglalakbay ng kadiliman sa kanyang dugo. Sa huling sulyap ay nakita niya si Julian. Ang tunay na Julian ay nakatingin sa kanya. May luha, may kapatawaran, at pagkatapos ay dumilim ang lahat. Bumagsak si Julian. At kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan ay ang pagguhit ng isang malalim na bitak mula sa trono ng buto patungo sa pinakapusod ng kagubatan. Ang puting liwanag mula sa bertud ay lumusot sa bitak at umaagos gaya ng isang ilog na iniluwal sa kailaliman ng lupa. Umalingaw-ngaw ang isang matinis na ugong, hindi tunog ng hayop o halimaw, kundi tila huling hininga ng isang kahariang itinayo sa kasinungalingan. Ang trono na ginawang luklukan ng kadiliman ay nagsimulang mabasag. Isa-isa, ang mga buto ay lumutong, nadurog at nawala sa hangin gaya ng alikabok.
Sa bawat pagguho ay umaalon ang lupa. Umuuga ang buong kagubatan na tila may nilalang na malaki at mailap na gumagapang sa ilalim ng lupa. Si Mateo ay nakaluhod pa rin. Nanginginig at ang katawan ay halos hindi na mapanghawakan. Sa kanyang dibdib, ang bakas ng bertud ay kumikislap pa, bagaman marahan na parang kandilang paubos na. Mula sa likuran ay dumating si Salve. Namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagod at pagkaubos. Sa kanyang mga kamay ay nanatili ang pulso ng bertud, ngunit manipis na, parang pinipigang apoy. Mateo, ang lagusan! Bumubukas ulit! Mahina niyang tawag, halos isang buntong hininga. Dumungaw si Mateo sa paligid. Sa kalayuan ay may isang itim na puwang na unti-unting lumalawak. Mula rito ay kumakawala ang mga usok ng dilim. Hindi ng mga nilalang, kundi ang mismong ugat ng kadiliman. Hindi pa tapos. Hindi pa lubos ang pagtatapos ng sumpa. Paano? Wala na si Julian. Halos hindi narinig ang tinig ni Mateo. Lumapit si Salve. Niluhuran ang lupa sa tabi ni Mateo. Sa kanilang pagitan ay wala ng liwanag, kundi ang pag-ikot ng enerhiya mula sa kanilang mga palad. Hindi sapat ang pagkamatay niya. Ang kanyang kaluluwa ay bahagi na ng lagusan. Kailangan itong isara. Hindi lang sa ibabaw, kundi sa mismong ugat nito. Bumagsak ang ilang punong kahoy. Sa itaas nila ay nagsimula ng mabiyak ang langit. Hindi kidlat, kundi apoy na itim. Umuusok na parang langit na mga panaginip na hindi dapat banggitin. Tumayo si Salve. Sa kanyang katawan ay nagsimulang umikot ang huling pulso ng bertud. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng bughaw. Ang kanyang balat ay nagumpisang maghiwa, hindi ng sugat kundi ng liwanag. Ang kanyang anyo ay nagiging bahagi na ng mismong kapangyarihan. Mahalaga ka sa mundo, Mateo. Ikaw ang pumigil sa kanya. Kaya ako na ang magtatapos nito. Wika ni Salve, mahina, ngunit matatag. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo at sa huling pagkakataon ay ibinigay niya rito ang maliit na bahagi ng kanyang enerhiya. Isang piraso ng apoy na naging bulalakaw sa palad nito. Walang ibang paraan. Sabay tayo. Gagawa tayo ng paraan. Ngumiti si Salve, bagaman may luhang tumataloy sa gilid ng kanyang mata. Hindi lahat ng laban tinatapos ng magkasama. Bumangon si Salve. Ang kanyang katawan ay naging liwanag. Hindi puti, hindi bughaw, kundi pagsasanib ng liwanag at anino. Nilakad niya ang papunta sa lagusan, kahit na ang paligid ay sumasabog, kahit na ang hangin ay nagiging apoy. Salve! Salve! Tawag ni Mateo, halos mapasigaw. Huminto si Salve ng sandali lang. Ipagpatuloy mo ang paghinga. Dahil sa tuwing humihinga ka, ay may liwanag pa rin sa mundong ito. Pagkatapos ay lumakad si Salve patungo sa gitna ng pitak. Ang kanyang katawan ay hindi sumabog. Hindi rin naglaho sa isang kisap mata. Bagkus, ito ay unti-unting umangat, tinanggap ng langit at kinain ng liwanag, hanggang sa ang kanyang anyo ay maging alon, at ang alon ay naging buhawi ng enerhiya na sumiksik sa mismong ugat ng lagusan, isang malakas na pagsabog ng liwanag. At biglang katahimikan. Nawala ang lagusan, tumigil ang pagyanig. Ang kagubatan ay tila humingang muli, bagamat puno ng abo at abo na lang ang natira. Si Mateo ay naiwan sa gitna ng lahat. Nakatayo, nanginginig. Hawak ang nalalabing pulso ng bertud sa kanyang palad. Walang lakas, walang anyo, kundi alaala na lang. Tinawag niya si Salve.
Wala nang tugon. Tinawag niyang muli. Wala na siya. Lumuhod si Mateo. Umagos ang kanyang luha, hindi mula sa sugat kundi sa pagkakabawas sa kanyang kaluluwa. Sa katahimikan ng kagubatan, siya na lamang ang natira. Isang tao, isang alaala at isang saksi sa gyera ng kadiliman. At sa gitna ng abo, sa pagitan ng mga bitak ng lupa ay isang bulaklak ang tumubo. Manipis, bughaw at may hugis ng apoy. Bertud na nabuhay sa sakripisyo. Lumipas ang 3 araw bago siya natagpuan. Ang katawan ni Mateo ay halos hindi makagalaw. Ang kanyang mga sugat ay natuyo na sa alikabok at dugo, at ang kanyang mga mata ay nakamasid lamang sa langit na tila ba sinusubukang basahin ang kasaysayan ng mga ulap. Ang mga magsasakang naglalakad noon sa gilid ng dating kagubatan ay natigilan sa nakita nilang pamilyar na anyo. Si Mateo, anak ng bayan, tagapagtanggol at nawawala sa loob ng ilang araw, ay natagpuan nilang buhay. Ngunit tahimik, di hindi siya agad nagsalita. Tumingin lang siya, tubango at sumamang pauwi. Pagbalik sa San Telmo, ay hindi na niya muling binanggit ang lupain ng kadiliman. Sa katunayan, tila wala nang naniniwala na ito ay totoo. Ang kagubatan ay tuluyang nagsara at ang daang minsang dinaraanan patungo roon ay tinubuan na ng mga ligaw na halamang parang nangangalaga sa lihim nito. Ngunit tuwing kabilugan ng buwan ay may mga nagkukwento. May nagsasabing may umiiyak sa hangin, lalo na kapag ang gabi tahimik at malamig. May mga aso raw na hindi tumatahol, kundi umuungol sa hangin. At minsan, ang mga bata sa baryo ay sinasabing may nakikitang mata sa dilim. Mata na hindi tao, ngunit hindi rin hayop. Sa bawat gabing ganito, si Mateo ay gising. Nakatayo siya sa harap ng kanyang tahanan, isang maliit na kubo sa gilid ng bukirin. Hindi ito katulad ng mga bahay ng mga dating albularyo na puno ng mga anting-anting sa pader. Ang kanyang tahanan ay payak. Ngunit sa loob ay sa isang sulok naroon ang isang kahon na kahoy at silyado ng mga simbolo. Sa loob nito ay nakatago ang piraso ng bertud, ang huling liwanag ni Salve, ang sakripisyo ng isang nilalang na nag-alay ng lahat para sa mundo. Hindi ito ginagamit ni Mateo. Ni minsan ay hindi niya ito ginamit upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Hindi rin ito ipinakita sa mga may sakit. Para kay Mateo, ang bertud ay hindi isang kagamitan. Isa itong alaala. Isa itong pangakong kailangang panatilihin. Sa bayan, siya ngayon ang tinatawag na bagong albularyo. Ang mga tao ay dumarating upang magpatingin, magpahilot at magpahula. Ngunit hindi siya tulad ng mga nauna sa kanya. Sa halip na dasal at orasyon, mas madalas siyang makikitang nakaupo sa ilalim ng puno ng sampalok at nakikinig sa kwento ng mga tao bago siya magbigay ng lunas. Ang kanyang mata ay laging matalim, ngunit may lungkot. Tila ba sa bawat pagtingin niya sa mundo ay may hinahanap siyang anino o liwanag. Baka kaya mong ipatigil ang iyak na yon sa gabi. Baka may naiwan ka sa kagubatan. Tanong ng ilang matatanda. Ngunit tahimik lang si Mateo. At kung mapipilit siya, ay isa lang ang kanyang sinasabi. Hindi lahat ng naiwan ay kailangang balikan. Tuwing gabi ay bumabalik ang kanyang mga panaginip. Doon ang hangin ay laging bughaw at may pulbos na liwanag sa lupa. Doon niya nakikita si Salve. Hindi tulad ng dati. Hindi albularyong malakas at matatag, kundi isang sinag ng liwanag na dumaraan lamang. Hindi siya nagsasalita, ngunit may tinig sa isip ni Mateo. Huwag mong kalimutan ang kabutihan kahit natatakpan ito ng dilim.
Sa pagdaan ng mga taon, ay mas lalong lumalim ang pag-unawa ni Mateo sa kanyang tungkulin. Hindi lang siya tagapangalaga ng kalusugan o ng katawang lupa. Siya ay tagapagtanggol ng balanse, ng mga hindi nakikita at ng mga lihim ng mundo na hindi kayang ilarawan ng mata. Isang gabi, sa gitna ng kulog at hangin, ay may nakita si Mateo na naglalakad sa palayan. May hawak siyang tangkay ng kawayan at sa kanyang likod ay isang supot na puno ng mga dahong isinasabog niya sa hangin. Kinabukasan ay nawala ang matagal ng sakit ng isang matandang hindi na makabangon. Iba siya. Hindi dahil sa lakas, kundi sa kanyang pagyakap sa kahinaan. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi sa kanyang pagpili na huwag gamitin ito para sa sarili. Isang umaga, habang nakatitig sa silangan, ay bumulong siya sa hangin. "Salve, salamat." Tila may hangin na dumaan, hindi malamig at hindi rin mainit. Isang paghaplos lang, isang alon sa balat. Mula noon sa tuwing may kabilugan ng buwan, ay si Mateo ay nakaupo lamang sa may bukana ng kanyang kubo. Tahimik, nakatingin sa buwan, at sa loob ng kanyang dibdib ay hindi takot, kundi pasasalamat. Dahil sa lahat ng nangyari, ay natutunan ni Mateo na may mga bagay na hindi kailangang intindihin ng buo. Kailangan lang igalang. Sa bawat kwento ng pakikibaka, ay laging may naiiwang aral. Hindi ito palaging malakas na sigaw ng tagumpay, kundi minsan ay bulong, marahan, tahimik, ngunit totoo. Gaya ng karanasang pinagdaanan ni Mateo sa lupain ng kadiliman, natutunan natin na ang liwanag ay hindi lamang nagmumula sa tagumpay, kundi sa pagpili ng tama kahit mahirap, kahit masakit, kahit tila wala nang naniniwala. Ang pinakamahalagang aral sa kanyang kwento ay ang lakas ng pagpili. Sa gitna ng kaguluhan ay inalok si Mateo ng kapangyarihan, isang buhay na walang hanggan at puwersa na kayang yumurak sa mundo. Ngunit sa halip na tanggapin ito, ay pinili niya ang kanyang pagkatao. Pinili niya ang dangal at prinsipyo, kahit kapalit ito ay sakit at pagkawala. Sa panahon ngayon, madalas tayong tinutukso ng madaling paraan. Mga alok na magbibigay sa atin ng kapangyarihan, pera o kasikatan, kapalit ng ating dangal, konsensya o katauhan. Ngunit ipinapaalala ng kwento ni Mateo na may mas mataas pang tagumpay kaysa sa panlabas na kapangyarihan. Ang tagumpay ng pagiging tapat sa sarili. Bukod dito, malinaw ring inihahatid ng istorya ang kahalagahan ng sakripisyo. Si Salve na isang tagapag-ingat ng bertud at tagapagturo ni Mateo ay isinakripisyo ang kanyang sariling buhay upang maisara ang lagusan ng kadiliman. Hindi niya hinintay ang gantimpala at hindi siya naghahanap ng karangalan. Ang kanyang ginawa ay bunga ng tunay na malasakit sa mundo. Ang sakripisyo niya ay paalala na ang tunay na kabutihan ay hindi palaging nakikita, ngunit laging may epekto. Ang isa pang mahalagang aral ay tungkol sa pagharap sa lungkot at pagkawala. Naiwan si Mateo na nag-iisa at sugatan, hindi lamang sa katawan kundi sa damdamin. Ngunit sa halip na lubusang bumigay, ay pinili niyang bumalik sa bayan, manahimik at maglingkod. Dito natin nakikita ang lakas ng isang pusong handang maghilom. Sa panahon ng pagkawala, ay hindi kailangang magmadali sa pagbangon. Ang mahalaga ay huwag mawalan ng direksyon. Hindi lahat ng sugat ay kailangang ipakita. Hindi lahat ng sakit ay kailangang ipaliwanag. Minsan, ang tahimik na paglilingkod, ang simpleng pagkalinga sa kapwa ay sapat ng sagot sa pagbangon. Gaya ni Mateo, maaari tayong maging albularyo sa ating sariling paraan, hindi bilang tagapagpanggabot lamang ng katawan, kundi bilang tagapagpagaling ng takot, duda at pangungulila. Sa kabuuan,
Ang kwento ay nagtuturo na ang kabutihan ay hindi laging nabibigyang papuri at ang mga tunay na bayani ay hindi palaging kilala. Minsan, sila ay mga taong tahimik ngunit patuloy na lumalaban. Hindi dahil umaasa silang manalo, kundi dahil alam nilang yun ang tama. At sa dulo ng lahat, kahit pa anino ng dilim ang naiwan sa ating paligid, ay laging may liwanag. Liwanag na mula sa alaala at sa katotohanang may mga taong piniling manatiling mabuti kahit walang nakakakita. At ang kabutihan ay hindi nasusukat sa tagumpay, kundi sa pagpili nating ituloy ito kahit sa gitna ng kadiliman at kasamaan. Wakas.